Magandang araw mga bata! Welcome muli sa ating panibagong aralin. Ako si Teacher Frel, ang inyong guro sa Math 3, Quarter 1, Week 6. Melt base. Ang ating aralin sa araw na ito ay paglutas ng suliranin na ginagamitan ng pagsasama-sama or problem solving in addition. Mga bata, handa na ba kayong makinig? Layunin. Makapaglutas ng suliranin sa pamamagitan ng pagsasama-sama o addition na may sagot hanggang 10,000 kabilang ang pagsasama-sama ng pera sa iba't ibang pamamaraan. Ang magkapatid na Vince at Val ay naglalakad lamang mula sa kanilang bahay hanggang sa eskwelahan araw-araw. Kung ang distansya mula sa kanilang bahay hanggang eskwelahan ay 365 na metro, ilang metro ang nailakad nila sa 2 araw? Madaling malutas ang suliraning ito sa pamamagitan ng pagsasama-sama o addition. Sa araling ito ay matututuhan mo ang mga paraan na ginagawa mo sa araw-araw sa paglutas ng mga suliraning pagsasama-sama ng bilang. Narito ang mga paraan sa paglutas ng addition problems. Maraming dapat alamin upang malutas ang isang addition problems. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagtanong ng mga katanungang ito. Una, ano ang mga given numbers? Pangalawa, ano ang katanungan? Pangatlo, ano ang operasyong gagamitin? Pang-apat, ano ang solusyon? Pag-aralan ang mga sumusunod na mga suliranin. Una, sa isang cabinet ay may 439 na aklat sa unang hanay, 2,319 na aklat sa pangalawang hanay, at 4,521 na aklat sa pangatlong hanay. Ilan lahat ang mga aklat? Unang katanungan, ano ang mga given numbers? Ang mga given numbers ay ang mga sumusunod. 439 na mga aklat sa unang hanay. 2,319 na mga aklat sa pangalawang hanay. At 4,521 na mga aklat sa pangatlong hanay. Pangalawang katanungan. Ano ang katanungan? Ilan lahat ang mga aklat? Pangatlo, ano ang operasyong gagamitin? Pagsasama-sama o addition. Pang-apat, solusyon. Pagsasama-samahin natin ang mga given numbers. 439 plus 2,319 plus 4,521 equals, una muna ay pagsasama-samahin ang mga bilang na nasa ones place. 9 plus 9 plus 1 equals 19. Carry up 1. Sumunod naman ang mga bilang sa tens place. 1 plus 3 plus 1 plus 2 equals 7. Sumunod naman ay pagsama-samahin ang mga bilang na nasa hundreds place. 4 plus 3 plus 5 equals 12. Carry up 1. At sumunod naman ay pagsama-samahin natin ang mga bilang na nasa thousands place. 1 plus 2 plus 4 equals 7. Kaya ang sagot ay 7,279 ang kabuuang bilang ng mga aklat. Pangalawang problem solving. Ang mga asong nabakunahan sa Feliciana Homes ay 1,134. Ang mga asong nabakunahan sa Woodridge Village ay 630. Ang mga asong nabakunahan sa Ridge Village ay 569. Ilan lahat ang mga asong nabakunahan? Unang katanungan, ano ang mga given numbers? Ang mga given numbers sa problem solving na ito ay ang mga sumusunod. 1,134 na mga asong nabakunahan. 630 na mga asong nabakunahan. At 569 na mga asong nabakunahan. Pangalawang katanungan. Ano ang katanungan?
Ang katanungan ay, ilan lahat ang asong nabakunahan? Pangatlo, ano ang operasyong gagamitin? Ang gagamitin natin na operasyon ay ang pagsasama-sama o addition. Ngayon naman ay kunin na natin ang solusyon. Pagsama-samahin ng mga given numbers. 1,134 plus 630 plus 569 equals, i-add natin ang mga bilang na nasa ones place. 4 plus 9 equals 13. Carry up 1. Ngayon naman, ang mga bilang na nasa tens place. 1 plus 3 plus 3 plus 6 equals 13. Carry up 1. Ngayon naman ay ang mga bilang na nasa hundreds place. 1 plus 1 plus 6 plus 5 equals 13. Carry up 1. At ang panghuli ay ang mga bilang na nasa thousands place. 1 plus 1 equals 2. Kaya ang sagot ay 2,333. Ito ang kabuuang bilang ng mga asong nabakunahan. Ilan pang halimbawa? Si Daniel ay bumili ng pencil color sa halagang 485 pesos. Sketchpad sa halagang 150 pesos. At lapis sa halagang 54 pesos. Magkano lahat ang napamili ni Daniel? Unang katanungan, ano ang mga given numbers? Ang mga given numbers sa problem solving na ito ay 485 pesos na halaga ng pencil colors, 150 pesos na halaga ng sketchpad, at 54 pesos na halaga ng lapis. Sumunod, ano ang katanungan? Ang katanungan sa problem solving na ito ay ang magkano lahat ang napamili ni Daniel? Pangatlo, anong operasyong gagamitin? Ang operasyong gagamitin ay pagsasama-sama o addition. At pang-apat ay ang solusyon. Ngayon ay pagsamasamahin natin ang halaga ng mga napamili ni Daniel. 485 pesos plus 150 pesos plus 54 pesos equals, unahin natin ang mga bilang sa ones place. 5 plus 4 equals 9. Mga bilang sa tens place. 8 plus 5 plus 5 equals 18. Carry up 1. At ang mga bilang na nasa hundreds place. 1 plus 4 plus 1 equals 6. Kaya ang halaga ng napamili ni Daniel ay nasa 689 pesos. Ito ang kabuuang halaga ng mga napamili ni Daniel. Ngayon naman ay oras na para sa inyong pagsasanay. Sagutin ang mga sumusunod na gawain tungkol sa pagsasama-sama. Isulat ang sagot sa kwaderno. Problem solving bilang 1. Si Danny ay bumili ng 3 gamit sa appliance center. Nagbayad siya ng 4,546 pesos para sa washing machine, 3,260 pesos para sa sofa bed, at 6,220 para sa telebisyon. Magkano lahat ang kanyang napamili? Unang katanungan ay, ano ang mga given numbers? Ang mga given numbers sa problem solving na ito ay 4,546 pesos na halaga ng washing machine, 3,260 pesos na halaga ng sofa bed, at 6,220 pesos na halaga ng telebisyon. Ano ang katanungan? Ang katanungan ay, magkano lahat ang kanyang napamili? Ano ang operasyong gagamitin? Ang operasyong gagamitin ay addition. At ano ang solusyon? Ang solusyon ay pagsama-samahin ang halaga ng mga napamili. 4,546 plus 3,260 plus 6,220 equals 6 plus 0 plus 0 equals 6. 4 plus 6 plus 2 equals 12. Carry up 1. 1 plus 5 plus 2 plus 2 equals
10. Carry up 1. 1 plus 4 plus 3 plus 6 equals 14. Ang sagot ay 14,026. Ito ang kabuuang halaga ng mga napamili ni Danny. Sumunod, problem solving bilang 2. Si Ana ay napamaskuhan ng pera ng kanyang ninong na halagang 2,500 pesos. Binigyan siya ng tiyo niya ng 1,200 pesos at binigyan din siya ng kanyang ama ng 5,000 pesos. Magkano lahat ang napamaskuhan ni Ana? Unang katanungan, anong mga given numbers? Magaling! Ang mga given numbers ay 2,500 pesos, 1,200 pesos, at 5,000 pesos. Anong katanungan? Magaling! Ang katanungan ay, magkano lahat ang napamaskuhan ni Ana? Pangatlo, ano ang operasyong gagamitin? Magaling! Addition. Sumunod, anong solusyon? Magaling! Pagsamasamahin ang halaga ng napamaskuhan ni Ana. 2,500 pesos plus 1,200 pesos plus 5,000 pesos equals 0 plus 0 plus 0 equals 0. 0 plus 0 plus 0 equals 0. 5 plus 2 plus 0 equals 7. 2 plus 1 plus 5 equals 8. Kaya ang sagot ay 8,700. Ito ang kabuuang halaga ng napamaskuhan ni Ana. Problem solving bilang 3. Ang tindero ay nakabenta ng kamatis sa loob ng isang araw ng 550 pesos. Sumunod na araw ay nakabenta naman siya ng 675 pesos. At ng ikatlong araw ay nakabenta siya ng 740 pesos. Magkano lahat ang naibenta niyang kamatis? Unang katanungan, anong mga given numbers? Magaling! Ang mga given numbers ay 550 pesos, 675 pesos, at 740 pesos. Anong katanungan? Magaling! Ang katanungan ay, magkano lahat ang naibenta niyang kamatis? Pangatlo, anong operasyong gagamitin? Magaling! Ang operasyong gagamitin ay addition. Sumunod, anong solusyon? Magaling! Ang solusyon ay pagsamasamahin ang halaga ng mga naibenta ng tindero. 550 pesos plus 675 pesos plus 740 pesos equals 0 plus 5 plus 0 equals 5. 5 plus 7 plus 4 equals 16. Carry up 1. 1 plus 5 plus 6 plus 7 equals 19. Kaya ang sagot ay 1,965 pesos. Ito ang kabuuang halaga ng naibentang kamatis ng tindero. Tama ba lahat ang inyong mga sagot? Kung ganon, magaling mga bata! Tandaan, maraming dapat alamin upang malutas ang isang addition problems. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagtanong ng mga katanungang ito. Una, ano ang mga given numbers? Pangalawa, ano ang katanungan? Pangatlo, anong operasyong gagamitin? At pang-apat, anong solusyon? Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Magaling! Muli, ang ating tinalakay sa asignaturang math ay paglutas ng suliranin na ginagamitan ng pagsasama-sama o problem solving in addition.
Mga bata, sana'y naibigan niyo ang ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa susunod, paalam mga bata!